Niña Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Niña Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 23, 2026. Aba, ang bilis ng panahon, malapit na pong matapos ang buwan na ito. At hindi lang partner yung buwan na ito, ang first half ng 2026. Oh my Isipin goodness. mo yun. Grabe. Halfway through Merry na tayo. Christmas. Oo. Diba? 2 buwan na lang, magka-countdown na tayo. Diba? Yeah, magbo-bare months na naman. Oo, siya nga po pala ngayong umaga, ang kasama ko po Oo ay nga si pala. Jack Batallones Yeah, oo. at si Migs Bustos po ay pabalik na. Yes, oo. Kahayaan naman natin siyang makasama ang kanyang family. Oo, maganda yung Priority bonding time yan. Kailangan natin yan yung work-life balance nga. Ika nga. Oo, kaya sa susunod tayo naman ulit. Oo. Ganon eh. Magbabawian tayong dalawa na naman. Magsusumbatan tayo. O kumusta ka, partner? Ano naman ang breakfast mo kanina? As usual, tinapay kasi medyo na-diet tayo ng konti. Kaya Iba tinapay lang. diet ka. Oo. Ako may Once na lang ako kumakain sa isang araw ng kanin. Tala- Ng kanin. Ang daya mo, Yeah, ha? oo. Ang daya mo. Kaya- Ako, hindi pa ako nakakakain, pero may baon akong nilagang saba. Nasa bag ko ngayon. Ako, nagbaon din ako ngayon. Wala, gumawa lang ako ng sandwich sa bahay. Wow, ano naman yung ginawa mo? Pero syempre, hindi naman ako pagpapagam na nilagyan ko ng gulay yun. As in, lang ako ng Ano naman yan? Baka naman cheese. Hindi, egg, Wow. saka luncheon meat na Oy, inano ko. why not? Nilagyan ko ng cheese. Uy, masarap yan. Alam Yeah. mo yung egg sandwich, partner. Sa mga sandwich po ha, Oo. paborito ko yung egg sandwich. Yung the usual, yung may mayonnaise, may egg, di ba? Tapos imamash mo. Nung wala ka partner, Diba? pero alam ko nakikinig ka na yung pinag-usapan na yung mga nutritious na baon. Paano Ay, mo mainganyo yung mga bata? mahirap yan. Challenging yan para sa mga magulang. Oo, yung Dahil mga picky eaters. pag uwi ng anak mo, tingnan mo makita yung mo, baon, kinain ba o hindi? Oo, yung parang, Oo. minsan hindi nga umabot sa kalahati na bawas eh. Di Kasi ba? wala Masama silang loob mo gana. pag ganun. Oy, nakakapanlumo minsan, lalo na dun sa nag-prepare. Kasi Oo. pinrepare niya yun eh. So isipin mo, saan ba ako nagkamali? Oo, Ano ba kaya dapat ang mag-iisip ka ilalagay nun ko? kung pagbabaunin mo na lang siya ng pera para doon siya bibili at mainit. Pinag-uusapan rin namin yan ng asawa ko. So, debate sa amin yan. Kasi yung anak ko na mag-grade 3, for the first time, pwede na siyang bumili sa kantin. Kasi Yeah. hanggang grade 2, hindi pwede. Oo, baon talaga. Oo. Sa grade 3, pwede na. So, maraming bata ang excited. Ang tawag sa kanila, hello money. Ang problema lang dyan sa minsan hindi sila kakain dahil iniipon nila yung pera nila dahil may gusto silang bilhin. Yun lang ang problema sa dyan. Yes. One is baka hindi sila bumili ng pagkain Oo. kasi meron silang gustong bilhin. Yeah. And two, malamang sa hindi, bibili sila ng hindi nutritious na pagkain. Oo. Doon sa number 2 ako medyo concerned. Kasi kahit bigyan mo siya ng pera ngayon, malamang bibili niya yung mga french fries, Yeah, oo. fried chicken.
'Di ba yung mga nilublob, sorry po sa salitang nilublob, Oo. sa Sa mantika, mantika, oo. para crispy. Kasi syempre, bigyan mo ng pera, di mo naman aasahan na bibili yan ng mga chop suey or pinakbet, di ba? Di Diba? naman sila bibili ng Dapat ganun. nga eh. wala sa school yung mga Oo. French fries na yan, sa totoo lang. Tsaka sabi mo nga Pag-isipan yung soft nila. drinks, di ba? Sinabi Oh, mo sa- dapat nag- wala ano na. ka nun Yun, eh. may batas ata na bawal na yan talaga, no? Pero pinalitan naman ng juice. Ang juice po, ang taas naman sa asukal. No sugar content. No? Oo, kaya talagang dapat i-review yung mga pinapakain sa eskwelahan para yung choices. Wala kang choice kundi bumili ng At healthy. may naano na ako na myth nung last episode. Ano Yan. yun? Di ba naano natin pineapple juice na nagpapababa Na hindi daw. nagpapababa. Yung margarine, hindi naman daw talaga proven na nagpapatangkad. Tinanong ko yun talaga. Nilalagay sa Hinabol ko kanin yun ng eh. bata Oo, tayo, di ba sabi, diba? para tumangkad. Ang Di galing naman talaga daw. nung advertising Oo, di nila, ba? no? Di ba Oo. yun no kagad eh? Pag nakita matangkad yung tao, ay, ano to ng margarine na yon, which is hindi naman. Hindi. Ang nagpapatangkad, siguro well-balanced diet. And kanina narinig naman natin, Oh, yung stunted growth. stunted Yeah. growth. Ay, at saka dapat talaga matandaan ng mga nanay na nag-uumpisa talaga habang nagbubuntis. So kung Yeah. ikaw ay nanay na hindi ka kumain ng tama at malnourished ka or undernourished, yung anak mo, ipapanganak mo na ganun din. Yeah. oo. At nag-umpisa na, doon pa lang. So, mahirap ng balikan yan. Oo, kaya dapat yung mga nanay po na nagbubuntis, dapat talagang alagaan, pakainin. Oo. Tsaka partner, yun na nga, bilang magulang nga ay hindi lang naman yung health ang ano natin. Siyempre yung well-being na mismo sa mga eskwelahan, which is napakainit na topic ngayon, di ba? Na, Opo, alam mo, nakaka-trauma, no? Every time makita mo online yung mga usap-usapan. Pero ito po yung mga mahirap na usapan, mga hard conversations na minsan kailangan nating harapin. Lalo na yung mga eskwelahan ngayon, Yeah. mapapaisip na tayo, partner. Oo. Kumusta ba yung security? Kaya Diba? nga, diba? Doon sa nangyari na yan, doon sa Tacloban, is paano? Una, nakikiramay tayo, of course, sa Of family. course, opo. Doon sa Grabe. bilang mga magulang din, I'm sure Oo. napakahirap. Hindi mo alam paano ka magsusurvive sa ganitong klase ng trahedya. Nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng saksakan sa Cavite, nagkaroon ng shooting sa eskwelahan dyan sa Tacloban. First month of school, ang daming mga nangyari. So, kailangan talagang matutukan, mapag-usapan para malaman po natin how to address Oo, what needs to be done para Oo. hindi maulit yung ganyan. and how we can go back. Isipin mo, magnilay-nilay ka, sana na-prevent yung ganitong sitwasyon. Papaano ba? Ano ba ang pwede nating gawin para in the future, wala na pong ganitong mangyari? Okay, so ang ating question of the day, I'm sure maraming sasagot nito, no? Ang question of the day po natin, lagi bang babad sa social media ang inyong anak? Ayan po ha, mag-Viber po kayo sa 0919-278-3000 at mag-message po kayo sa amin sa aming Facebook. Live streaming po kami ngayon sa @DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At live rin po tayo na napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31. And of course, nasa YouTube po tayo. At syempre sa mga nakikinig, shout out sa mga aming loyal listeners sa 630 AM band. Lalo na po yung mga driver, Oo, di ba? na lagi Kasi di ba nakikinig lagi sa sa atin nakikinig yan. Oo. Ingat po kayo sa biyahe. Ayan. So, partner, ngayong umaga, makakausap po natin si Miss M. Siya po ay isang psychologist at program manager ng Philippine Mental Health Association. So, Miss M, magandang umaga po sa inyo. Hello, Miss Nina and Sir Jack. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng nanonood, nakikinig, mga nasa social media, nanonood sa inyong programa ngayon. Oo, Good yung mga morning. nasa social media. At least tayo yung pinapanood, hindi yung mga YouTube shorts na walang kwenta. No? Yung Hindi. mga ano. Hindi naman lahat Di walang mapupulot kwenta. naman sila. Oo. minsan okay naman. But anyway, Miss M, unang-una, ano po ang inyong naging reaksyon doon sa nangyaring balita kahapon na pamamaril dyan po sa Tacloban? Yes, Miss Nina, nakakalungkot talaga no, ang mga balita pag makikita natin yung mga nangyari
kahapon at even hindi lang kahapon, nung mga nakaraang linggo dahil sa insidente sa eskwelahan. So talagang nakakalungkot. Maaaring mag-alala talaga ang makakapanood din ito at makapag-isip kung ano ba yung nangyayari, bakit ang maaaring panggalingan o pagmulan nito. Kasama dito yung psychological factor. So ito yung related sa kaisipan, damdamin at behavior or action. Kasama din dito yung social na aspeto, yung relationships, sino-sino ba ang mga kakonekta ng isang tao, ano-ano ba yung mga interaction na meron siya. So the social aspect, and then the environmental, ano ba ang kanyang kapaligiran, kasama din dito yung estado sa buhay, ano ba yung mga exposed siya, saan ba siya exposed. So, dito papasok yung posibleng iba't ibang karanasan na meron ang isang taong nagiging marahas. Maaaring kagaya nito or kasama dito ang trauma o abuse. Maaaring ang family conflict, family neglect, meron din ang peer pressure, yun yung ibang panggagalingan, or bullying, ayan, isa rin ito. Plus, hindi din natin maalis minsan yung substance abuse or paggamit ng ipinagbabawal na gamot. And then the socio-economic stress, hindi din ito mawawala, yung estado sa buhay, ano ba yung lagay niya sa society. And emosyon, kasama din dito yung pag-handle ng emosyon. May mga matitinding emosyon o galit na hindi kayang i-control. And sometimes it could also link to a mental health concern. So maraming posibleng panggalingan ito or pag-ugatan, pero hindi natin ito agad matutukoy, Sir Jack and Miss Nina, at hindi natin siya pwedeng i-assume. Kasi hanggat hindi dumadaan sa masusing psychological evaluation or assessment, we cannot label or we cannot diagnose a person na ay ganito kasi o ito kasi yung dahilan. So kailangan talagang dumaan ito sa masusing evaluation and assessment para malaman ano ba yung pinag-uugatan, ano ba yung pinanggagalingan. At simula doon para malaman ano ba yung gagawin, paano ba natin ito masusolusyonan. So doon papasok yung maaaring iba't ibang factors na pinanggagalingan ito. Alright. So yes, marami talagang factors. We of course agree, maraming mga pangyayari sa paligid. Minsan it's out of your control. But what can you control? For example, in this situation po, nakita natin yung isa sa mga namaril na bata ay kita mo naman makaasta partner, kala mo military, kala mo general. Ibang klase nga yung talaga buhok niya. May mga pictures pa raw na nakaano sila, 'di ba? Outfit. So, for me, well, hindi man po ako expert at hindi ko sinasabing ito ang tama. Hindi lang to bullying It goes beyond bullying. Kasi ang daling mag-blame. It's easy to say, bullying, kaya yan nagawa. And of course, it's not an excuse kahit na nabully ka, di ba? Imagine to do that, di ba? Na parang nangyayari lang sa mga gyera. So, at saka, yung factor po na planado, premeditated po. Ibang klase po, Miss M, parang pag ganyan, malamang meron niyang psychological, di ba, or mental health problem, Miss M. Ayan ang magandang mapag-aralan po, kaya kailangan talagang masusing pagtuunan ng pansin yung evaluation. Kasi dahil maaaring ang mga tao, maraming maisip, saan ba galing? Baka ito ay dahil dito, dahil dyan. Ang daming pwedeng maisip ng mga tao kung saan ito nanggaling. That's why it's very important na talagang dadaan ito sa psychological evaluation and assessment to know ano-ano yung mga posibleng pinanggalingan niya. Ano-ano yung mga posibleng pinagmulan nito. And then all the observations, all the behavior, and all the experiences na meron ng batang ito, yun ay mapapag-aralan, yun ay mapapagtingnan pagdating sa evaluation. Para overall makita ano yung pinagmulan, no? Ano yung pinag-uugatan ng ganitong behavior or action. Pero isa pa sa mas importante rin sa akin or kasing importante po, ibig bang sabihin, merong mga na-miss na warning signs po, no, na mga behavior sa mga batang ito days or weeks before the shooting. Ano po ba dapat bantayan ng mga magulang at ng mga guro? Kasi itong bagay na to talaga, at yung diba? guidance counselor. Yes. Kasi nga may mga social media yan, may mga pictures. Imagine kung nakita mo na yun, na-flag mo na. Hindi ho ba, Miss M? Sa mga ganitong pagkakataon po, napaka-importante yung observation ng magulang,
at observation sa eskwelahan. Nagkakaroon ba ng mga pagbabago sa kanyang pakikitungo or pakikisalamuha sa kanyang mga kaklase, sa kanyang guro, sa kanyang mga kaibigan. At bukod doon sa bahay, paano ba siya sa bahay? And tama po, napaka-importante yung social media. Kasi dito natin makikita ano ba yung pattern, no? Ano ba yung nakikita nating post ng ating mga anak. So actually, ang social media could also help kasi pag makita mo ang isang bata ay parang humihingi ng tulong. It is also a way para, okay, i-check ko nga yung anak ko. But at the same time, kung makikita na parang may kakaibang pattern na post itong anak ko. So doon pa lang, right, immediately, pwede na talagang mag-check-in ang mga magulang. At sa eskwelahan, pwede din silang mag-coordinate doon na parang napansin ko sa anak ko, may ganitong mga post, may ganito ba siyang napapakitang ugali sa paaralan or sa eskwelahan. So it's really a collaboration and coordination po ng pamilya, ng komunidad at ng eskwelahan. Napaka-importanting tingnan. At tama po kayo, kasama din yung social media because it could help, no? Makakatulong yan na tingnan. Ano ba yung theme? Ano ba yung pattern ngayon ng anak ko sa kanyang mga post? And ma'am, di ba, ang hirap kasi partner, di ba, pag nakita mo yung tao, I mean, makita mo masaya, pero minsan hindi mo talaga malalaman kung ano yung pinagdadaanan niya di ba po ma'am? Yes, tama Sir Jack. At saka na-mention ko din po yung iba nagpapa-express or nag-i-express sila na kailangan nila ng tulong. Doon din makikita sa social media That's why yung family member, they will ask, para pong merong tendency yung anak ko na hindi magandang gawin sa kanyang sarili. So doon din nakakagawa ng paraan immediately yung pamilya na okay, mukhang kailangan nating i-ask yung anak natin at baka kailangan niya ng mental health professional. Yeah, baka may sinusuppress lang sa loob. Ako minsan yun sa anak ko, lagi ko tinatanong, hey, pag may problema kayo, gusto ko mag-open up siya. I mean, hindi naman sa makikialam ako sa buhay niya, pero I mean, pag dumating yung time, sabihin ko, pag may problema ka, pwede kang lumapit sa akin. Dahil mahirap yung nakikitang hindi ka approachable. Paano kung sinusuppress lang niya sa loob yung problema niya? Tama, ma'am? Yes, exactly, Sir Jack. Dapat talaga regular check-in yan sa mga magulang. Kumusta ba ang araw mo? Kumusta ba ang school? Kumusta ba ang mga kaklase mo? Kasi doon din sila pwedeng magsabi na meron silang hindi magandang nararanasan sa eskwelahan or meron silang magandang experiences sa eskwelahan. Kaso alam mo partner, may problema ako dyan minsan Kumusta ka na? Ano nangyari sa school? Lalong nagsasalita. Ako, tinatanong ko lagi yung anak ko. Kasi, ma'am, partner, di ba yung anak ko nag-work na layo? Tinatanong, kamusta work? Well, sabihin niya, well, pareho lang, ganon lang. Yung diba? inaano ko, baka Good. kasi Okay. sa office. Isang tanong, isang sagot. Tipid na tipid. No? Tsaka ayaw nila yung kino-confront silang gano'n Or feeling nila awkward rin yung sitwasyon. Pag dramatic ka naman, you're so dramatic. Yung hindi Diba? ka naman masyadong nagiging intrusive or pero papakita mo na open ka just in case na may problema Is sila. there a way that can work sa mata po ng isang psychologist? Kasi ayaw nga nila ng confrontational, Miss M. Oo. Actually, yung iba ang iniisip parang seryosong usapan, one-on-one agad. Lalong ayaw. Hindi naman po kailangan ganun agad-agad, lalo na kung kayo ay tipo parang magkabarkada or magkaibigan ng anak mo. Regular na kung paano mo siya kinakausap. Kumusta yung school mo? Hindi siya yung parang kailangan magsiset up tayo. Hindi naman kailangan ganun agad. Magsiset up tayo ng one-on-one. Pag-usapan natin ng eskwelahan. Kung hindi naman ganun type yung iyong anak at mas nagsasalita kapag siya ay komportableng tinatanong mo lang ng casual conversation, that will do. Kasi mas na-appreciate din nila yun and assurance na okay, sabi ni mommy or sabi ni daddy, magsabi lang ako kapag ready ako. So, walang pressure. Hindi din natin sila pipilitin na ano ba nangyari sa school? Ano bang dapat mong ginagawa sa school? So, hindi ganun kasi nandun yung parang threatening in a way. Lalo silang hindi magsasabi, lalo silang hindi mag-open up. So, be comfortable in asking. A casual conversation will do. It starts with that. Until mas maging komportable at mas mag-open up yung bata, mas bukas sa kanyang loob, yung kanyang i-open up, then it will follow It will follow. Opo. So yung pagsasabi natin, Miss Nina and Sir Jack, na nandyan tayo para sa kanila,
napakalaking bagay noon para sa kanila. Kahit hindi sila nagre-react or hindi sila nagre-respond. Okay. Pasensya na last question, pero ito ay para sa lahat, no? Sa mga nakapanood po or very bothered sa napanood po nila sa social media, kasi hindi lang naman parang because nga of social media, kumalat na po yung mga video noong pangyayari. So marami ako naririnig sa mga co-parents, sa mga kaibigan na nakakatrauma. So paano po rin i-manage po ng taong bayan, ng public, itong mga ganitong klase ng impormasyon para naman hindi rin sila ma-traumatize? Opo. Napaka-importante dito na kailangan meron din tayong boundary, ano? Kasi nakita na natin talaga yung detalye, maaaring napanood, nakita, nalaman na natin. At kung meron itong impact na kakaibang stress sa atin o pag-aalala or worry, might as well ilimitahan muna natin yung pag-alam sa detalye ng mga ito na impormasyon, lalo na yung general public. Kasi of course, hindi maiiwasan, maaaring mag-alala rin sila para sa kanilang mga anak sa eskwelahan na kahit hindi ito yung eskwelahan na yon or kahit ibang eskwelahan, pwede silang mag-alala. So, importante po na medyo may limitation din at reassurance din sa kanilang mga anak na nandyan sila, no, para sa kanila. And of course, I think in terms of coordination sa school, yan, very important naman po talaga din yon, yung regular communication sa school, sa teachers, sa guidance offices, guidance counselor, it's also very important. But overall, in terms of the media exposure, baka po medyo sobrang stressful sa inyo ito sa ngayon, mag-limit muna tayo, step back muna tayo para dito since baka ma-overwhelm din kasi yung emotions ng mga makakapanood, no? Kahit hindi talaga sila yung directly na affected, pero maaaring makagkaroon dito ng impact. Tama. Yun nga ang sabi nila, distress ka. So medyo mag-aano ka sa social media muna. Kasi kung masyado kang affected, di ba? Actually, may gusto katulad ko, pa din. ayoko na panoorin eh. Nung napanood ko 1-2 beses, hindi ko na kayang ulitin mahirap. Kanina lang Ang bigat nung nagdala ako ng laundry sa Miami, napadaan ako doon sa elementary school. Nakita ko pinag-uusapan ng mga Siyempre, magulang sa labas. of Lalo na yung mga course. pictures na lumalabas na kesyo kulto daw yung ng bata. Kasi nga, di ba milawal sa social media yung naka-shirt sila? Yung na t-shirt. yung kinoconnect talaga. Oo, na-connected sa mga iba. Yun, dapat tingnan din. Imagine, siguro kasi kung hindi mo alam, nakita mo yung anak mo naka-t-shirt ng ganun, magtaka ka na. Ba't ka naka-t-shirt ng ganyan, di ba? Anyway, ibang mamaya kausapin natin yung mga, may mga guests pa naman po tayo na susunod, mula sa mga PTA po, kasama natin mamaya, at saka yung tungkol rin po sa safety ng schools. At, maraming salamat po, Miss M. Noscal, ng Philippine Mental Health Association for your time and for sharing your expertise po with us. Thank you, Miss M. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Ang oras po natin, 11:27 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Niña Corpus, at kasama ko po ngayon si Jack Batallones. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Ngayon naman, makakasama po natin live dito po sa aming studio, walang iba kundi ang National PTA Association NCR Chair na si Sir Jasper Basmayor. Magandang umaga, Sir Jasper. Yes, magandang umaga po sa lahat po ng taga inyong subaybay, Ma'am Niña, Sir Mix. Magandang umaga Si po. Jack po yung kasama ko, Sir. Sir Jack. Konti na lang, no? Mas matangkad ka ng konti eh. Oo. Hindi na magre-reklamo no, pero magkamera diba? kan si Migs. Mas bata sa atin si Migs eh. Swerte na ako doon. Oo, swerte tayo dyan, no? Okay, kasama rin po natin ang National Movement for Safe Schools. At siya po ay isang certified Campus Safety and Security Manager na si Dr. Rally Abalon. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga. We are so happy
to be part of your program. Yes, we are so happy and very timely po. It's my first time to interview you. Meron palang National Movement for Safe Schools. Yes, ma'am. Opo, ano po ito? Ito po ay umbrella organization of so many who are ministering in different school. It so happened, yung Tacloban School na we are about to talk about, katabi na pinuntahan namin last year. Katabi. So what do you mean? We did training sa Leyte National High School. Oh my. So, gosh, Ganun yung- could it have been prevented? Kaya well, I don't Yun know, nga no? Parang when you think about it, parang ang daming sana. Oo. Pero mahirap Yeah. pong magsabi nun eh. Opo. At least ngayon, we can talk about moving forward. May I ask Sir Jasper po, Yes. ang ating PTA National Parent Chair ng NCR. Ano po naging reaction nyo when you heard this yesterday? Siyempre po, unang-una, kami po ay nakikiramay sa mga magulang na naulila po. Siyempre, hindi po natin inaasahan ganung pangyayari. So, kami po bilang mga magulang ay siyempre nag-aalala sa aming mga security ng ating mga anak. Siyempre, kasama ng mga magulang. At ang nais po nga namin, sana po ay magkaroon pa ng mas malawak na pagtutulungan, shared responsibility po ang ating pong ang community, mula po sa aming pong paaralan, sa ating pong mga magulang, sa ating pong barangay, at mismo pong mga LGU po ay sana po ay magkatulong-tulong para po sa security po sa loob, o lalong-lalo na sa labas ng ating paaralan. So kami po sa National PTA ay talaga pong nagkakandak din po ng mga pa-seminar po para po sa mga parental seminar. Mayroon po kaming tinatawag na sa anak ko, sagot ko sa aming pong lungsod, na dito po ay nakikipag-partnership po kami sa LGU through SDO ng Caloocan. And then doon po ang mga nagtotalk po sa amin about po dun sa health, yung city health po natin, sila po ang nagtotalk about dun sa issue ng health issue, mga early pregnancy, and then yung syempre yung ating mental health. And then po, mayroon din po tayong about naman sa city drugs ng ating abuse. So sila naman po ang nagko-conduct about po sa mga sa ng mga drugs, or yun po para maiwasan po ng mga bata. And then syempre ang ating city social welfare para din po sa karapatan ng mga bata. At syempre isa pa, ang kailangan din po natin ay mga spiritual advisor para po naman sa spiritual empowerment ng mga magulang at syempre ng mga bata. So kami po mga magulang ay talagang gusto po namin na mas mapalawak pa, mas makatulong pa, responsibilidad po namin na talagang makisubaybay pa sa aming po mga paaralan for monitoring po ng labas at loob po. So kami po ay talagang gusto po na tumulong kasi nag-aalala po din kami na sa kalagayan po ngayon ay iba-iba na ang kaisipan ng mga bata dahil siyempre yung ating digital age po ay talagang mas malawak na ang kanila po mga napupulot na iba-ibang mga informasyon. And Doc Rally, anong tingin mo? What could have been done siguro para naiwasan sana yung nangyari? Well, maraming pwedeng tignan na direction. Oo. Pero right now, I think ang pinakamaganda tingnan, yeah, of course, it's a school problem. But right now, it is a societal problem. So, number one para sa amin, sa National Movement for Safe Schools is the home. The first base dapat inaayos yung bahay, yung tahanan. Kasi yung karaniwang problema ng mga paaralan, galing po sa tahanan na ipapasa lamang. So, pag in-address po natin ito, dapat hindi lang po yung school, Yes. right? That's why meron tayong kasama sa PTA. But also, let us also tignan yung pinanggagalingan talaga ng mga bata. Kasi influence sila in so many ways. Yes, andyan po yung media, pero basically yung raising up, yung environment, ang laki pong contribution sa kanila eh. So sa amin po sa National Movement for Safe Schools, we conduct training. We also produce materials. Kasi para po sa amin, hindi lang sapat ang magkaroon ng seminar. Dapat ilagay sa kamay nila na mayroong paraan, matuto, magkaroon ng awareness. Kasi meron po kami ginagawang mga studies in different schools na pag nag-conduct po ng awareness seminar, 50% kaagad ng incidents ng, let's say, bullying, bumababa kaagad. It's because of the awareness. So, para po sa amin, maganda po yung mga bagay na inisyatiba, pero tignan po natin na mas mahaba pa sigurong pag-address so that, hopefully,
God willing, wala na po siguro maisusunod pang pangyayaring ganito. Opo, yung ginawa nyo sa Leyte, no? Yeah, ma'am. National High School. Yes, Ano ma'am. po yung mga tinuro nyo sa kanila? In particular po, anti-bullying. Okay. Kasi yun po yung hinihiling po ng school kasi medyo parang rampant as compared pa nga sa San Jose. sa San Jose. Sa kailang marami. Kasi, okay, unfortunately, yun nga, may mga namatay. Imagine. Pero actually, Jack, naalala mo last year, yung mga estudyante na nagsaksakan sa may bridge. sa may last Pasig. year ba yun? Sa may Pasig yun. Dito, Yeah, di oo. ba? Pasig yun. Tapos Oo, yung may babae, Paglabasan. sinabunutan, yung sinampal. sinabunutan, Hindi mo akalain, ano pa itong mga bata to? Oo. Nasapian ba I know mga the to? school. Opo. I also go there. Oh, Talaga. Kasi okay. it's our some sort of advocacy ministry na nung karoon po ng ganung klase, we go to the school, some friends, teachers there, and we offer our help. Patungkol sa how to handle yung bullying. Kasi outside school na yun eh. Pero nonetheless, nagsimula po yung alitan, away sa loob. So lumabas sila, doon sila nagkaroon ng parang some sort of enkwentro na. So, Opo. So how do you address that kind of problem? I know it's a mahabang usapan ito, pero siguro in a nutshell, Yeah. sa madaling sabi, paano po? kung sa school-based po ating gagawin, what we did in different school, let's say, Camp Aguinaldo High School, Juan Sumulong High School, mga Quezon City. So what we did is, last year din, we have a drive, a saturation drive, lahat ng section, binigyan kami ng 15 minutes to have an awareness. From grade 7 hanggang sa pinakamataas na senior high, all of them receive the awareness, some sort of seminar. Maiksi lamang, pero it helps them to understand. Ano po nalaman nila? Basic rights of everyone. Na wala pong pwedeng manakit sa kahit sino man kasi equal rights ang bawat isa. Dapat alam ng mga bata yan. Pangalawa, dapat alam ng bata kung siya ang biktima o bullied kasi meron po tinatawag na bullying triad. The bully, Okay. the bullied, and the bystander. Kung alam po natin yung tatlo pong iyon, alright, so we will be able to stop the bullying. Alright? So, sa awareness, pinag-uusapan po iyon. Kung ikaw ang bully, dapat alam mo i-handle yung mga inner tensions mo. Kung ikaw naman yung biktima, dapat alam mo rin kung paano i-handle. Kung ikaw ang nagiging biktima. And we do it in a small way. Ginamit namin ito. Tapos, kung sakasakaling ikaw ay bystander, dapat meron kang stake. Hindi pwedeng may sinasaktan na Ay, nanonood ka lang. Yeah. May mga iba nga, Sir Jack, may ginagawa ng iba eh. Hindi na tumulong. Tumawa Nagdagdag pa. Oo, Tuwa sabi ng niya, gatong. Gumagatong sabi niya, hawakan mo nga sa tenga, batukan mo nga. Or Iiyak na yan. the fact na tumatawa. Oo, Diba? iiyak na yan. Oo, So, ganun. nadagdagan pa lalo. Oo. Alright? Oo, ano ba As yun? bystander, tinuturuan po natin sila, you have a role. Don't be passive. Don't be active to become a bully body, but also somebody who is a caring bystander. Kasi who knows, baka kapatid mo ang next na victim. Di ba? So what we are saying, in a seminar's awareness, it helps the student and even the person sa school to understand basic rights. Tapos yung unang-unang gagawin ng isang biktima para hindi po kasi siya mabully uli. If I may add, Sir Jack, Ma'am Nina, yung initial response po ng biktima sa bullying, yung initial response, halimbawa, nung siya ay mabully, umiyak siya. Ibig sabihin po, the following day, ibubully uli siya. Kasi your immediate response determine kung magpapatuloy yung bullying o hindi na. Kaya po, ang bata po umiyak, sigurado kinabukasan. Kasi parang sinasabi niya sa bully, sa kanyang luha, binabayaran niya, gawin mo sa akin to kasi kayang-kaya mo ako. Parang may guest tayo dati, stand up against bullies. Yeah, that's one. You have to show na hindi ka magpapabully. Di ba yan Hindi ka yung- mukhang, sorry to say, hindi ka mukhang kawawa, hindi ka iiyak, hindi ka parang, di ba, tatakbo na lang. Kung di ako nagkamali, yung advocacy ni Gerald Torre, di ba? Nagkaroon pa siya ng parang Run against, di ba? bullying na ano. Pero ito, din partner, di ba? I think tama ba yung nabasa ko, yung sa UK, yung about sa paggamit ng social media, yung 16. Di ba Sir binan Jasper, na nila? Sir Jasper, Opo, ikaw, tanat si Sir. tingin mo doon? Should we follow 16 yung ganon? and below. Below, Or yeah. even in Australia, it's being done. I think Malaysia also. Yung about po sa ating mga social Banning media. social media. So dapat nga din po na monitor din po talaga ng mga magulang yung mga paggamit na po ng mga anak nila
So yung pagban nga po doon sa ibang bansa, kung dito din po sa atin ay masyadong hindi pa ready ang kaisipan po ng iba na sa atin eh. Medyo advance ang syempre doon sa mga western kaysa dito sa atin. Eh medyo dapat mas mabantayan pa ng mga magulang, unang-una, mga magulang pa lang sa kanilang bahay pa lang, kung ano po yung mga ginagamit ng mga bata, ano yung mga social media na kanilang Pabor po ba kayo o hindi? Pabor, hindi po, pabor ako na bawasan. Bawasan. Yung total Pero not ban. total ban. Na total ban. Kasi medyo, syempre, ang ating education minsan ay mas mabilis din po makapulot sa social media. So, dapat marunong at tinuturo din ng mga magulang. Problema kasi partner pag binan, mas lalong magtatago eh. Lalong, May ganon, parang yung may sa ganon cellphones, talaga. yung mga SIM card diba? na kala mo, o di nagtagos, binili nila yung mga SIM card ng mga tao naka-register. Diba? Pag may paraan, may paraan. Pero parang drugs rin po yan, di ba? Sinabi mong ban. Pwede ban. Kahit na maglupasay ka dyan and whatever, di ba? Bawal ang drugs, di ba? Bawal manigarilyo, di ba? Kahit anong gawin mo, bawal ang bawal. Parang political will. I think Yes. also, with the total ban, I think meron naman po ata, hindi man siya total ban. No? Just ban from using social media like TikTok daw and Instagram May and certain Facebook, I apps think. na, But you can research, you can That's a still good one. use Yeah, it, di ba? Kumbaga, Restriction, ma'am, is a good one. And we do also dapat yung study ng certain social media na talagang abusive, talagang merong pattern na sinisira yung kaisipan ng mga bata, that we ban. Di ba? No? Alam naman natin, medyo meron isang track record na nakakasira. I think we should ban those things. Social media. like yung Roblox. Di ba? Di ba may binrainwash? Di ba Binrainwash yung mga bata. Saka yung momo something nung araw. Yung Ano dati. lang yun eh. Oo, matindi wala yun. pa nga yun eh. Pero yung sa Roblox, na-intercept po yun ha. Hinuli yung mga bata, nakita yung mga homemade bombs. Yeah. So iba pa yun. And it could happen also. Hindi lang bullying or whatever. Yes. Na-brainwash sila. Yes. Ang mahirap din kasi nakikita nila sa social media. Yun nga yung sinasabi yung copycat, di ba? Yeah. Pwede rin. Oo, Yun yung nga po copycat nakakatakot. na, Sir, so Doc Rally, ano pong pwedeng gawin ngayon ng National Movement for Safe Schools? Kasi kami mga magulang, like Sir Jasper, and lahat ng magulang pinag-uusapan. Parang, syempre, nababahala po kami. Yes, ma'am. That is the natural response po natin. Pero we don't stay there. So, sa amin po sa National Movement for Safe Schools, hinihingaan po ako ng statement. Sabi ko, yeah, good statement is a very, very good. But we have to do something about it. Hindi pwedeng, of course, if it is a paper statement, it's just a paper or just a statement. So what we did, we have some advocates in different parts of the country. We started to talk about it and mobilize and do more beyond what we are already doing sa mga seminars namin. No? So, ang dami ko kasing tawag sa akin. Kasi po, isa lang that I want to point out, may pattern na siya sa social media. Yes. Nagpo-post na siya ng may mga selfie na may baril, naka-military. I mean, kung nakita yon, Red flag na yun eh. ka. Red flag na naman. yun Flag. Red flag. Opo. Saka yung sinusuot na damit. Itsura pa lang niya. Yung damit kasi sinusuot niya, copycat Yes. from another country. Na namamaril. Namamaril. So, hindi alam siguro nung tita. Na yung, di ba, may picture Yes. sila. Pero dapat kaya yung mga guidance counselors ng school, dapat nagiging fina-follow nila yung mga students. Siguro, di ba? Pero sir, magiging follow para Pero makita mo yung sabihin post naman, ng privacy. ano. Ano kaya yan? Di ba kasi I-flag. doon mo makikita yung mga post ng bata. Sa DICT Kung ano. siguro may way na Oo. meron silang Yeah. sa DICT baka merong silang makitang parang ite-trace nila, aalisin mo na, 'di ba? Kunyari nakita naka-military, may hawak na baril na bata. Dapat out na Yes, yun. automatic na yun. Automatic, di Kasi ba? naghahanap lang ng actualization yun eh. Oo, at saka pwede mo i-trace. Kaninong social media to? Yes. Imagine tong 14 years old, may picture ng ganito. Yes. 'Di ba? So, kailangan yan ng medyo, yan eh. The start, ma'am, technology ini-internalize rin nila muna eh. Ini-internalize ng mga bata until a time they actualize it. And this Problema was na yun. planned. Oo, planned Sir, po yan. this was planned. Oo. Hindi basta-basta yan. Tsaka random. Kaya Kaya, nga eh. yung madaling mag-blame na bullying, but random eh. Wala naman silang target. Tsaka kaka-start lang ng school year eh. So, ano yun, kailan naipon lang yung galit na yun within a few, Pwede po 1 compounded, week or pwede ano, pong di ba? Or compounded. nanggaling pa ba yan from last
Pwede rin, sir. Pwede diba? rin. Pwede rin. Kakastart lang ng school eh. Opo. And isa ko pang tanong, dun sa gun ownership accountability, ano po ang inyong say dyan, Doc Rally? Alam mo, ma'am, marami pong schools of thought diyan. Yung iba dapat daw magkaroon, yung iba dapat daw ay wala. Pero dapat meron tayong healthy understanding. Are Filipinos ready for that kind of privilege? Kasi privilege, pagkakaroon ng license, privilege yan eh. Are we ready for it? If we are ready, dapat nabigyan silang kaalaman that you are pananagutan mo yan. Kasi nasa iyo yan. Hindi mo pwedeng hayaan sa kung saan makukuha ng kung sino man. So what we are saying sa amin, sa National Movement for Safe Schools, may mga nakadikit po yan na mga usapin. Hindi lang po ito isang usapin sa Tacloban. Ito po ay marami pa mga bagay dapat haharapin. As we engage with a larger picture, sana matouch base yung area po ng homes, area po yung mga legalities na pagkakaroon po ng access ng mga bata sa baril, Diyos ko baril, di ba? How can we do that? No? So para po sa amin, we are already doing something in our organization, touching base sa local, sa grassroots. Ang importante po kasi, salamat ako sa inyong programa kasi we have a platform to say something with what we are already doing. Kami kasi national level, yung mga kinakas po namin ay binabato po namin sa grassroots sa probinsya. Kaya nga po. Yun po ang tulungan po namin. And okay, wala na rin tayong oras. Sayang. Very interesting. But, ang daming pwedeng i-tackle pa sa topic na to. oo. As a final question na lang to both our guests, siguro po bilang mga magulang rin and representing the PTA and also yung safe schools, ano po, ano po kaya siguro ang dapat natin palitan ngayon sa ating mga kabahayan, sa school, sabi niyo nga home and school, para masigurado na sana hindi na itong mangyari uli, Sir Jasper? So sa amin po, hinikayat po namin ng mga magulang na yung nga, sabi nga po natin, yung komunikasyon po nila sa kanila pong mga anak, mas tignan yung relasyon nilang dalawa, ng mga parent and mga anak nila. Kung nasaan na ba ang kanilang anak, kung medyo napapalayo na, kailangan na sigurong kausapin. At kung hindi man, hingi ng tulong, nandiyan naman po sila at mga kamag-anak pa. So para po yung ating, siyempre, mga bata po talaga medyo sa dami na ng pumapasok na idea and then pag-aaral. Sana po kami, inihiling ko sa kapwa kong magulang na subaybayan, maigi ang kanilang mga anak sa pamamagitan nga ng mga social media na ginagamit. So, yun lang po. Para sa National PTA Philippines po, kami po ay nangihikayat sa mga magulang po. Ang ating pong mga anak ay ating pong tignan. Opo. And Doc Rally? Sa amin po sa National Movement for Safe Schools, una sa lahat po ay we are intensifying more of others to come on board. Kasi hindi po kaya ng iilan katulad po sa amin na meron pong heart para po sa safety ng paaralan at individual students. Kami po kasi ay nagtitraining, nagbigay ng materyales. Pero I realize hindi po sa sapat. We need more people who understand, alright, going to the schools basically. Kasi kung gagawin mo lamang na Facebook, mag-post ka lamang, I think hindi po siya sapat. We have to go where really the issues are. Yes. On the ground. At sabi nyo nga, very important and very eye-opener rin po eh. It starts at home. Yes. Sa bahay talaga nag-uumpisa. So, at responsibilidad po yan ng mga magulang or ng guardians po. So, naku, maraming salamat. Marami po kaming natutunan sa inyo. Sir Jasper Basmayor Yes, thank ng National Parent Teacher Association. Thank you, sir. And Doc Rally Abalon ng National Movement for Safe Schools. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat Thank po. Thank you po. Thank you. Okay, mamaya naman po ay medyo good news tayo, partner. Punta-punta naman tayo sa teknolohiya pagdating sa mga bagay-bagay. Kasama natin mamaya ang DOST, PTRI, Philippine Textile Research Institute, sa pagbabalik po ng nagseserbisyo, Nina Corpus at Jack Batallones. Ang oras po natin, 11:50 ng umaga. Nagseserbisyo, Nina Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Ang oras natin, 11:53 ng umaga.
Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Okay, sa puntong ito, makakasama naman natin, partner, malapit sa puso mo itong usapin na to, si Dr. Julius Llano Jr., ang Director 4 ng DOST Philippine Textile Research Institute. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga. Nice to be back. And kasama niya si Richmond Manzanares, tama po sir, head po ng Non-Woven Research and Development, tama, ng DOST Philippine Textile Research Institute. Magandang umaga na sa pag-ano dito. Sir, una-una, partner, anong natin dito sa textile? Kahapon kasama natin is yung kasi kasama yung sa namin pinya. ang Hobby Oo. Council. And then we were talking about hobby, which is woven. Oo. Ngayon naman, non-woven. Oo. Ano yun? May ganon. May Tapos ganon. Stella, Sir Julius, what is non-woven? Ibig sabihin, hindi hinabi. Yes, hindi siya inabi. Yes. Oo. Opo, ano So po technically kasi we have 3 types of fabrics. Construction. Yung knitted natin, yan po yung suot nyo. Yan yung knitted na fabric. Yung t-shirt, polo shirt. Yun yung knits. And then we have the wovens. Yun yung perpendicular yung sinulid mo. The one you're wearing, the one I'm wearing. So, kung po yan, woven yan. But there's such a thing as non-woven. So, it's neither knitted nor woven. So, it's non-woven. And technically, this is a market na mas malaki po kahit pagsamahin mo yung knits and wovens combined. So, it's a huge, huge market. Pero primarily for technical textiles. And these are actually materials na ginawa na hindi dumaan sa sinulid. Walang sinulid na kailangan. So it's just the fibers and then directly you make it into yarns. Make it into fabrics. Kaya siya meron na tayong 2-dimensional fabric ngayon because technically these are just fibers interlocked. Kung alam niyo yung concept, how do I make it a layman? Parang alam niyo yung concept ng dreadlock sa buhok. Parang ganun po. Parang tinitilitas mo lang. tinitilitas Yes, or- parang entangled yung fibers. That's why Walang they can produce machine? a fiber. There's a machine, of course. May machine. Sir Richmond, how does, can you explain to us na kaya naming ma-picture kasi I'm sure complicated. Is it that complicated? Very complicated po, no? For example po, kasi po ang mga non-movements po natin ay hindi po dumaan sa stitching, sa weaving. So ito po ay binuo sa isang proseso, tinatawag na mechanical processes or thermal processes, kung saan po sa mechanical process ay tinutusok-tusok po si fabric po para po makabuo tayo ng isang planar na fabric. Ang tawag po dito ay needle punch. So yun po yung proseso para po makagawa po tayo ng ganitong fabric. On the other half po, yung mga thermal bonded po, ito po yung mga dumadaan po sa mga may init na like sa oven po para po ma-cure yung isang paglay ng isang mga, for example, polymeric substances or materials at magkakaroon naman po tayo ng mga ganitong melt blown or spun lead na movement. So ito po ay ginagamit din po sa mga fruits or pagbalot po ng mga fruits para po hindi na po tayo gagamit ng pesticides. Babalutan na lang po natin ng mga prutas at mapoprotektahan po siya sa mga pesticides. Anong materials ang commonly ginagamit? Depende po sa applications. For example po, pag needle punch non-wovens po, nakikita po nating magandang material ay pwede pong mga natural textile fiber base and of course meron din po tayong mga polymeric base na materials na ginagamit. Very wide, actually. Very wide yung material base niya. May bag sa harap mo na napakaganda. Actually, Gusto ko kailangan yan. natin siya i-convert into something. Parang para makarelate luxury tayo. brand. Patingin nga nung bag. Sir Julius, ano yan? Kasi actually, ang gusto natin mangyari, di ba, from this Ganun fabric, mo nga para makita sa kailangan natin television. makakreate lang ng isang material that can actually, Okay. actually this is nearing the leather consistency. So Okay. para pwede siyang magamit for a lot of applications. But you know, the bags and accessories is just one facet. Ang malaking application talaga ng non-wovens natin ay sa industrial application. Filters, you know, the face mask is a Yes, non-woven yes. material. Yung carpets natin is non-woven. The headliners of our cars are non-woven materials. The filter in the aircon are non-woven. So napaka-wide. Even itong acoustic Yes, may niya, mga nakikita yan. akong non-woven dito. Yes, exactly. Oo, na-realize ko na, nakita mo ng sample napakalaki po nung market base. And in Southeast Asia, ito yung kaya natin pasukan because of the fiber materials that we have. So, sayang naman yung market Pag niya. sinabi yung fiber material na meron tayo, ano yan galing sa plants? Yes, also similarly from plants. Okay. Pwedeng Organic? banana. Yeah, Oo, pwedeng parang- banana, okay. saging, Na pwedeng pinya. pinaprocess Opo. So yung wovens natin, dumadaan kasi siya sa sinulid. So naging sinulid before siya maging tela. Yes. Ito, hindi na siya dadaan sa sinulid, tela siya agad. So anong karaniwang plant or halaman
ang ginagamit po ninyo? Well, technically, ito po ay anything fibrous. So, yung ating abaka and banana and pineapple are already part of the discussion. Cocoa coir is also included. Opo. Sandali lang po ha. DZMM Radyo Patrol Flash. Meron tayong flash report mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik. Nina at Jack, magkakasunod na truck ng bumbero ang dumadaan dito sa Sauyo Road dahil tinaas na sa pangatlong alarma ang sunog na tumutubok sa isang residential area sa bahagi ng Pantabangan Street, Barangay Sauyo, dito sa Novaliches, Quezon City. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan po natin ang ating mga guests dito po sa Philippine Textile Research Institute. Okay, so sir, yung mga kanina tinatanong ko anong halaman. Oo, And yung mga halaman na sinabi mo, doon din galing yung sa mga pinya, abaka, etc. Hindi ba kayo nagkakaroon ng conflict? Hindi. Yes. Kasi ang sinulid, meron yung kailangang consistency para mo magawang pino at maging sinulid. So anything na hindi pumasok doon, bagsak mo non-woven application, okay na. When it comes to price, much cheaper ba ang Hindi po sila pare-pareho Not ng necessarily. hindi sila pare-pareho ng market kasi na pinupuntahan. But mind you, the natural fibers, for example, yung kawayan, napakaganda ng acoustic barrier properties niya and we were able to confirm that. So pwede siyang gamitin for internal ng mga sinehan, etc. So these are making all of these imported materials locally available. So import substitution yung pasok muna natin. But prices will definitely, of course, equalize once you have the economies of scale. So yun papunta nga. din tayo doon. Pero at least nandyan, Nasimulan. alam, aware. At saka siguro naman yung mga kumpanyang may, anong tawag dyan, di ba? May care Oh, yes. sa Oo. ating mga kababayan, sa gawang atin, who are willing sana po to spend kahit a little more Yeah. to, di ba, para gamitin yung gawang Pilipino. Yeah, which is nice kasi we are Diba? launching this one Okay. next week. Okay. And we have partnered with local companies. One of them is Sarao. O ano yun, yung jeep? Yes. Di ba? Sarao? So, titingnan natin paano siya, how it became innovative enough for Sarao to actually take a look of it. So, ayun po yung Saan mga lalagay doon sa jeep sa taas? Sa mga upholstery. Sa upholstery. saka sa headliners. Upholstery, Dagdag ano na ba? So, aesthetic na. Mabuti naman yung, alam mo yung Saraw, parang wala naman ako nakikita. May electric pa nga. But you're launching na the electric vehicle. So, papunta tayo doon sa Mahal part na rin yun. kasi. Oo, iba Pero din. yun nga if you care about our country, magbayad ka Give kahit it a mas chance. mataas. May Give it a konting premium chance. lang talaga, di ba? Oo, Kasi lalo na yung sulit mga naman eh. may kaya. Oo. Wag na kayong masyadong tawag doon. May kaya ka na nga eh. Wag mo na tawaran, di ba? Okay, siguro panghuling mensahe, Sir Doc Julius, about this onward event. Sinong mga imbitado? How do we attend? How do we participate? Well, itong onward event po, this is the launch of our non-woven textile products. So, ito ipauna po dahil we'll also be launching the facility in Taguig very soon. It will be done at the at a mall dito sa Quezon City, and it actually shows you how it can be used mula po sa agrikultura, sa loob ng bahay, even health, even wellness, hanggang anting marating hanggang mobility. So, kitang-kita niyo po how these non-woven textiles are part actually of our day-to-day lives. Little did we know, parang gano'n. Little did we know, kasama na pala natin yan. Hindi lang siya sinusuot, nakikita rin natin yan sa ating struktura. So, hope you could join us. It will be a public event. It's an open event, and there'll be a 2-day exhibit as well to show kung ano po yung length and latitude of what we could do with non-woven textiles. Okay, sige po sir. Nako, again, thank you. We're looking forward na thank you sa pagbisita sa amin Salamat na po. Ang dami pa sana akong tanong pero wala na tayong oras. Actually, eh. very interesting. Yeah, oo. Ang galing nung transition natin kahapon, mga hinabi ngayon, hindi hinabi. Hinabi. Nagawang gawa sa atin, nagaling rin sa halaman. Yeah. Kakatuwa
nakakatuwa, no? Yan pala yun. Yung mga pambalot ng sapatos at bag, yan yun. Kaya nga. O, yung parang Yun pala felt. yun. Felt, Opo. Alright, nako, salamat sa lahat ng nag-text. Sila Albert Mazangkay at sila Ben Francis Francis, Tita Dulce Juro, maraming salamat. At eto partner, kailangan mo to para sa mas masiglakas na araw. Katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga pamilya or Yes. kapamilya, of course. Okay. Ngayon po ay babatiin ko lang nasa New York, Iggy Bumagat at Albert Andrada. Hello, hello. At si Miss Vanch sa SSS Media Affairs, nakikinig sa Uy, ngayon. Miss Vanch, na-miss na namin ang SSS. Kailan ba? Babalik ang SSS. Dami natin tanong sa kanila. Correct. Ayan po. Balik po kayo. Okay. Maraming salamat sa ating mga guests, Sir Julius, Dr. Julius Lianio Jr. ng DOSC-PTRI, and of course, si Richmond Manzanares ng Non-Woven R&D na head ng PTRI rin. Thank you sa inyo. Thank you, Thank sir. you po. Salamat po. Alright, partner. See you Ang later. bilis. Oo, ang See you dami later. natin. Punong-puno tayo ngayong araw. 5:30 po. Yeah, oo, Arangkada Balita. Balita. Dito Okay. po sa 630 AM band. See you later. Ingat po. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye. Bye. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.